Kaiba sa marami sa atin ang ritual ng kasal ng mga kapatid nating Muslim. Pero para sa magsing-irog na love team kung ituring ng kanilang mga kapwa Magindanawan, ang importante ang dalawang pusong nagmamahalan. Grande at mala royalty ang naganap na kalilang o kasal sa Coronadal City nito lang Mayo. Ang venue, elegante ang mga dekorasyon, ang 3 layer na cake, pinuno ng edible na mga bulaklak. Ang mga bisita, umabot lang naman sa mahigit 500. Ito ang pag-iisang dibdib ng sikat na magkasintahan sa Mindanao. Ang nooy 17 anyos na si Datu Joar Muksin at ang 18 anyos na si Suraina Ahmad Ayub. Alamin nga natin ang backstory ng kanilang pagmamahalan. Sa kultura ng mga Muslim, may ibang ipinagkakasundo ng kanilang mga pamilya o yung mga tinatawag na arranged marriage. Pero sa kaso ni Datu Joar at Suraina, ang naging daan upang sila'y magkakilala, Facebook. Natural na kengkoy si Datu Joar o Dats. Wala lang. Bye! Nadala nga niya ito online sa pamagitan ng paggawa ng vines o mga video na ang laman, mga skit o maikling drama. Manong bayad po? Isa lang ba dito sa 20? Dapat po 2. Pero iniwan niya po ako. Libre na lang. Ang nakatatawang vines ni Dats, instant hit sa netizens. Nung una, nag-iisip muna ng mga idea. Kung ano yung mga lumalabas na trending sa Facebook, ginagaya ko na rin po, parang nakikiuso na po. Magsiset na po ako ng parang scene sa videos, tapos iko-compile ko na po yung lahat. Taong 2014, nung minsang nagfe-Facebook si Dats, nakita niya ang picture ni Suraina. Dali-dali niya raw itong minessage. Minessage ko po siya kasi Muslim nga po, parang love at first sight po. Nag-hi ako sa kanya tapos tuloy-tuloy na yung namin conversation. Ang nooy 16 anyos lang at tubong Maguindanao na si Suraina, dati na palang crush si Dats dahil napapanood na niya ang vines nito. Nakita ko agad yung message niya po. Tapos parang kinilig po ako kasi di ko pa in-expect. Kasi nga po, sikat po siya sa Facebook. So parang di ko naisip sa sarili ko na mag-message po yung kagaya niya po. Char. Sa simula, naging mag-best o magkaibigan muna sila. Before po kami magkita, nag-usap po kami sa Facebook lang po. 8 months po nun. 8 months. Tapos yun po, sa 8 months po na yun, usap-usap lang po. Tapos, ikaw? Naging medyo naging MU na rin po. Nung nagkolehyo ang dalawa, mula Maguindanao, lumipat si Suraina sa Gensan para kumuha ng nursing. Ang destiny nga naman, dahil sa parehong eskwelahan ni Suraina, naka-enroll rin pala si Dats ng Civil Engineering. Sa unang pagkakataon, sa wakas, nagkita sila ng personal. Na-speechless po ako. Hindi ko po kasi alam yung sasabihin ko yung time na yun. Nagandahan po ako sa kanya ng sobra. Mas maganda po sa personal. Ganun din po, sobrang kaba po. Di ko rin po alam kung anong gagawin ko. Sobrang kilig ko po kasi gusto ko na rin po siya. Simula noon, lagi na silang together. Tumambay po kami tapos kumain, nag-usap-usap po. Ako tong makulit. Tinanong kung kailan niya ako sasagutin. Kasi medyo naatat din po. Bakit kinaatat? Kasi nga po, maganda po. Gosh. Gustong-gusto ko na rin po maging kami po. Kailangan ba talaga ako sasagutin? Nakukulitan po ako pero deep inside gusto ko rin man po. 5 beses niya po kasi akong tinanong so napauo po ako bigla. Yes! Woo! Madalas na rin kasama si Suraina sa vines ni Dats. Kaya sumikat na rin ang kanilang love team online. Every 4 AM po, tumatawag po siya sa akin para gisingin po ako
para sabay po kami mag-pray ng Fajr po. Pero dahil haram o kasalanan para sa mga Muslim na magdikit at magkahawak ang babae at lalaki na hindi pa kasal, ipatawag natin yung magulang ni Dats para mag-usap tayo dito. Anong maganda sa mga anak natin? Hindi man pwede na hindi namin mapaipakasal si Soraya. ang dalawang pamilya agad na isinagawa ang salanggoni o ang engagement ng dalawa. Siya na po talagang nagustuhan ko nun. Lahat ng personalities na gusto ko sa isang babae, nakita ko sa kanya. Pagiging religyosa, maganda, mabait. Tapos, meron pa doon may braces. Yun po. Sakto naman. Opo, sakto po talaga. Pero ang pumalya po doon, yung height po. Ang gusto ko, mas matangkad ako sa babae. Sa kanya po, mas matangkad po siya. Napapasok sa isip ko na masyado pang maaga, pero pag tatanungin yung sarili ko, gusto ko rin naman po. Religyoso din po kasi siya. Ang gaan-gaan niya po kasama kasi sobrang saya po. Sa una, hindi raw talaga matanggap ni Mundo at Noria na magpapakasal na ang kanilang unika iha. Gayunman, suportado nila ang pagpapakasal ng magkasintahan. Masakit talaga kasi nag-iisa siya lang babae. Gusto ko di pa siya mag-asawa. Hindi ako magkasalita mo. Pero kasi ito, gawa ng Panginoon, kung ano man ang mangyari, di matanggap natin. Kung saan man sila masaya, susuportahan namin. Siyempre, ang fans ng dalawa, masaya at excited sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Lalo na nung in-upload ni Dats ang kanilang prenup video. Dito tampok ang ilan sa mga sikat na destinasyon sa Mindanao. Katulad ng Sultan Hassan al-Bolkiah o Grand Mosque, ang pinakamalaking mosque sa buong Pilipinas. Ang malaparaisong resort na ito sa isla ng Samal sa Davao del Norte. Pati na ang Diversion Road sa General Santos City. Pero katulad din ng ibang mga relasyon, dumaan din sina Dats at Suraina sa pagsubok. May time na nag-away kami dahil sa isang chat. Hindi niya po ako kinakausap. Binlock niya ako sa Facebook, sa text. Kinausap ko po siya, nag-sorry po ako sa kanya. Tapos... Umiyak ka. Di ba umiyak ka naman yun? Yun po, umiyak po ako sa harap niya. Para makabawi, si lalaki, sinuyo ang kanyang fiancé sa pamagitan ng mga sorpresa. Effort kung effort. Hanggang nitong Mayo, 6 na buwan matapos ang kanilang salanggoni, dumating ang pinakahinintay nilang araw. Una munang ikinasal si Dats sa mosque kasama ang pamilya ni Suraina, alinsunod sa tradisyon. Pumunta kami ng parents ko tapos parents niya sa mosque po para basahan po ng Quran. Nung nabasahan na po ng Quran, nagano na po kami, nagdua po. Parang pasasalamat po sa Allah. Pagkatapos ng kasal sa mosque, pinuntahan na ni Dats si Suraina sa kwarto nito para sunduin. Pumunta po siya sa room ko po. Ayun. Para i-confirm po yung nakasal na po kami. Yung tito niya po, hinawakan niya po yung thumbs ko. Tapos ilagay po dito sa noon niya. Tapos sinabi sa amin lahat na nakasal na po kaming dalawa. Sunod na nagpunta sa venue ng reception ng dalawa, kung saan naunang naglakad si Dats sa harapan. Dito niya hinintay ang paglakad sa aisle ni Suraina. Suot ni Suraina ang kulay puti niyang gown. Hindi niya napigilang mapaiyak.
Pagpasok ko po, ang una po nakikita ko yung tatay ko. Parang naiiyak na rin po, so nakawa po ako. Kasunod na po siya. Alam ko sa sarili ko na masaya po ako kasi dumating na po yung araw na halal na po yung relasyon namin. Kumbaga, legal na po sa lahat, pati po sa mata ng Allah. Sobrang saya po. Kasi naging supportive po sa akin ng sobra yung mga parents ko po. Medyo naluluwa rin po ako noon eh. Kasi kakasal ako sa babaeng mahal na mahal ko. Yun yung lagi kong nasa isip ko. Ang makulay at masayang pagtitipon, singkulay at singsaya rin ng kanilang pagsasama. Simula sa araw na yon, pangako nila sa isa't isa, sabay nilang lalakbayin ang road to forever. Sana hindi ka magbago sa pagiging mahalaga mo sa akin. Sana yung pakikisama mo palagi sa akin sa pagpipray, sa lahat ng mga gusto kong gawin, sana hindi magbago. Ayoko rin po na magkaroon ng problema sa pamilya para hindi magkaroon ng hiwalayan. Hindi mahirapan yung magiging anak namin in the future. Panindigan mo siya. May naman po ako, may trust naman po ako sa kanya. Alam ko naman po yung pinagdaanan niya. Nandito lang ako palagi. Hindi kita iwan. Mahal na mahal kita. Sa ngayon, masayang naninirahan ang dalawa sa Sultan Kudarat, kung saan nakatutok si Soraina sa pag-aalaga sa kanyang mister. At si Dats naman, abala sa ipapatayo nilang negosyo gamit ang dory na nakuha ni Soraina. Habang nagnenegosyo po, nag-aaral din po. So doble kayod po. Para kapag nakapagtapos, may negosyo na po, may trabaho pa. Hindi naman po hadlang sa pag-aaral ko yung pagkakaroon ng asawa. Ang mahalaga hindi muna bumuo ng isang anak para hindi po mahirapan sa responsibilidad. Marami tayong mga pagkakaiba sa kultura, paniniwala at mga tradisyon. Pero marami rin tayong mga pagkakatulad, lalo na pagdating sa itinakda ng tadhana. Nagkakilala, nagmahalan, nagpakasal. May they live happily ever after.